Sa panahon ngayon, halos lahat gusto mapansin. Gusto ng likes, gusto ng views, gusto ng scene sa bawat message na pinapadala. Pero alam mo ba, may isang hayop na apektado sa atensyon kaysa sa tao? May hayop na kapag walang nanonood, nalulungkot, nangihina, at literal na nagkakasakit. At ang mas nakakagulat, ginagamit ito ngayon ng mga psychologists bilang isang halimbawa ng emotional dependency. Ang loro, ang live streamer ng kalikasan. Ang loro ay isa sa pinaka-social na hayop sa mundo. May kakayahan silang gumaya ng boses, gumawa ng signature sounds, tumatawag sa isa't isa gamit ang personal na pangalan. Sa madaling salita, may sarili silang profile voice. Kapag may nanonood, masigla, maingay, kumakain ng maayos, at aktibo. Pero, kapag walang bumapansin, tumitigil sa pagkain, nade-depress, nagkakaroon ng anxiety, at nagsisimulang bunutin ang sariling balahibo. Ibig sabihin, ang kawalan ng atensyon ay literal na masakit sa kanila. May emotional recognition ang loro. Natuklasan ng mga behavioral scientists na kayang makilala ng loro kung ikaw ay masaya, galit, pagod, o malungkot based lang sa tono ng boses mo. Kapag malungkot ka, nag-iiba rin ang kilos nila. Kapag masaya ka, nagiging mas maingay sila. Kapag galit ka, tahimik silang nag-o-observe. Ibig sabihin, pinabasa nila ang emosyon mo, hindi lang ang salita mo. Nagluluksa ang loro kapag may namatay. Kapag may namatay sa kanilang grupo, ang iba ay tumatahimik, humihinto sa pagkain, nagbabago ng routine, at naglalabas ng kakaibang tunog. May proseso sila sa pagluluksa. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 15, "Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn." Ang loro ay likas na may empathy. Tayo? Ewan ko na lang. Minsan, hindi na natin alam tong mga salitang ito. Dahil kung minsan, mas madalas na sinasabi natin, bahala na sila. Problema naman nila yan. Hindi ko naman problema yan. Kaya bahala na sila. Kaya nga sinasabi ng Biblia na rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Hindi porkit nangangailangan ka ng empathy, pera ang tinutukoy mo. No, dahil kung minsan ang salitang kumusta ka na, may malaking epekto na para sa kanya. Tandaan mo, ang empathy hindi nababayaran ng pera. Kaya ngayon, tanong ko sa'yo, kumusta ka na? Kung pakiramdam mo walang nakakaramdam sa'yo, kung pakiramdam mo walang nakakaintindi sa'yo, kung pakiramdam mo para kang nag-iisa, tandaan mo, may Diyos na nakakaunawa sa puso mo kahit hindi mo masabi sa salita. At baga kaya ka pinapanood ng mga hayop kagaya nito para ipakita sa iyo ang kakayahang halos nakakalimutan na ng tao. Ang makiramay, ang makinig, at ang magmahal. Sa susunod na makarinig ka ng loro, huwag mo lang siyang pakinggan, basahin mo ang mensahe. Dahil sa mundong maingay, ang may puso, ang tunay na matalino. Kaya sana, isa ka rito.